Huwag na huwag kang paloloko sa kanilang katahimikan at ngiti. Ang ulat na inilabas ng isang veteranong mamamahayag ng CNN ay kaagad na nagpatigil sa mundo ng politika ng Washington. Sa loob ng matagal na panahon, naniniwala ang mundo na ang Pilipinas ay isang bansang magalang, mahinahon, at simpleng sentro ng outsourcing, ngunit isa itong malaking pagkakamali. Isang pambansang estratehiya na lihim na kinalkula sa ilalim ng ibabaw ang kakaibang katangian ng lahi na hindi maintindihan ng mga iskolar sa buong mundo at ang walang hangganang pagkakaisa na gumigising lamang sa gitna ng matinding krisis. Isang banyagang mamamahayag ang nagsabi. Nanginginig ang boses. Ang mga Pilipino ang pinakabaliw at pinakanakakatakot na lahi sa mundo. Bakit ngayon ay pinagpapawisan ang mga pinakamalaking kapangyarihan sa mundo dahil sa maliit na bansang pulo na ito? Kapag nalaman mo ang nakakagulat na katotohanan, ang iyong pangkaraniwang pananaw sa Pilipinas ay babaliktarin ng 180 degrees. Ang tatlong dahilan na ibinunyag ng mamamahayag ng CNN na nagpatigil sa buong mundo. Ang mga Pilipino ang pinakamisteryosong lahi sa mundo. Naguguluhan ang mga dambuhalang bansa, ang Estados Unidos, Sina, at Rusya, ang mga dambuhalang bansa na nagdidikta sa kaayusan ng mundo. Ang kanilang karaniwang katangian ay kapangyarihan, ngunit mayroon lamang isang bansa na tahimik na nakangiti sa harapan nila. Bakit? Ang ekonomiya ay nasa top tier sa mundo, ngunit ang sukat ng bansa ay maliit na kapuluan. Gayunpaman, sa harap ng bansang ito, ang buong mundo ay sabay-sabay na nagulantang. Nagulat ang mga iskolar sa Washington at tinawag ng mga media sa Europa ang kanilang mga kilos na hindi maintindihang advanced na bansa. Isang kakaibang bansa na nagpapalaganap ng kanilang kultura at teknolohiya sa buong mundo. Hindi kailanman yumuyuko sa harap ng mga dambuhalang bansa at nagbibigay ng tulong sa mahihina. Hindi ito maipaliwanag sa pamamagitan ng mga numero. Hindi ito malulutas ng lohika. Mayroong isang bahagi na dapat bigyan ng pansin dito. Ang bansang iyon ay mayroong iba't ibang esensya ng potensyal. Isang lahi na hindi masusuri ng lohika. Isang himala na hindi maipaliwanag ang dahilan. Ang mundo ngayon ay nagpupumilit na hanapin ang sagot. At ang sagot na iyon ay malapit ng mabunyag. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Simulan natin ang pagpasok sa kamangha-manghang eksena. Sisimulan kaagad natin ang mga nakakagulat na bagay na pumasok mula sa mga balita sa mundo, Estados Unidos, Sina, Rusya. Ano ang karaniwang katangian ng mga bansang ito? Ito ay ang pagiging mga dambuhalang bansa na nagpapagalaw sa mundo. Ngunit mayroong isang bansa dito. Ito ay isang bansa na hindi natatakot sa harap ng mga dambuhalang bansang ito, bagkus ay nagpapakita ng ngiti ng kumpiyansa. Ang mas nakakagulat pa ay ang maliit na bansang ito ay buong tapang na nagpapahayag ng kanilang paninindigan sa mga dambuhalang bansa at iginagalang ang kanilang mga pangako sa pamamagitan ng salitang sinseridad. Maaari mo ba itong paniwalaan? Kumusta? Ang pangalan ko ay Charlie Robert. Nag-aral ako ng internasyonal na politika sa Harvard University. Ngunit mayroong isang bansa na binaliktad ang lahat ng teorya na aking pinag-aralan. Ang mga taong gumawa ng hindi kayang gawin ng anumang bansa sa mundo. Ipagpatuloy ko ang pagkukuwento kung paano sila naglakbay. Nakatayo ako ngayon sa aking opisina sa tabi ng Makati o Bonifacio Global City. Sa labas ng bintana ay tanaw ang skyline ng Maynila. At sa aking mesa ay nakasalansan ang mga dokumento na matagal ko nang kinokolekta. Bilang Asian Strategy Analyst ng New York Times, nagkaroon ako ng interes at Sina. Pagkatapos ay nanirahan ako sa Korea ng 2 taon. At pagkatapos ay dumating ako sa Pilipinas. Ang oras ay lumipas ng napakabilis. Sa simula, balak ko lamang mag-ulat sa maikling panahon at umalis. Ngunit hindi ko inakala na dito ko pala gugugulin ang pinakamahabang panahon sa aking buhay. Ngayong gabi, dumating ako sa isang conclusion. Ang mga Pilipino, ang pinakamisteryosong lahi sa mundo. Isang bansa na hindi maipaliwanag ng teorya,
ng internasyonal na politika na pinag-aralan ko sa Harvard. Ang aral sa aklat-aralin ay ang isang maliit na bansang pulo na nasa pagitan ng mga dambuhalang bansa ay dapat pumili ng isang panig o manatiling tahimik habang nagpapanatili ng neutralidad upang makaligtas. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Hindi sila nag-aalangan sa harap ng Amerika, sa harap ng Tsina, o sa harap ng Rusya. Nagulat ako nang una kong malaman ang paraan ng pakikitungo ng mga Pilipino sa mga dambuhalang bansa. Hindi ako makapaniwala nang malaman ko ang katotohanan na nakikipag-ugnayan sila sa Amerika ng pantay at nagpapakita ng matatag na paninindigan sa China. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod, na iginagalang nila ang mga tao sa mga developing na bansa at mga bansa sa ikatlong mundo na may kamalayan ng pagiging kaisa, tulad ng mga tao sa Timog Silangang Asya at mga tao sa Aprika. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-isip ako sandali. Nakakapagtaka na ang isang maliit na bansang pulo sa Asya ay kayang maging matatag sa harap ng pinakamalakas na dambuhalang bansa sa mundo. Karamihan sa iba pang mga bansa sa Asya na aking inulat ay maingat na nagtataguyod ng diplomasya habang nagmamatiyag sa ekspresyon ng mga dambuhalang bansa. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Nang makita ko ang kanilang pagpapakita ng kumpiyansa at pagsasabi ng lahat ng dapat nilang sabihin, naramdaman ko na mayroong isang bagay na espesyal sa bansang ito. Ang mas nakakapagtaka pa ay nagbibigay ang Pilipinas ng kanilang sistema ng edukasyon at teknolohiya sa mga bansa at rehiyon na walang literacy kaalaman sa pagbasa at pagsulat o infrastruktura. Nagulat ako nang marinig ko ang kuwento na tinutulungan nila ang mga bansa na maging malaya sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng wika, pagpapabuti ng infrastruktura, at pagtutulungan sa kanila na makatayo sa sarili nilang paa. Ginagawa ng Pilipinas ang hindi ginagawa ng mga dambuhalang bansa. Nagbigay ba ang Amerika ng Ingles ng libre? Nagbahagi ba ang Britanya ng kanilang mga salita? Hindi. Habang binubuklat ko ang mga dokumento sa aking mesa, nag-isip ako. Kahit na matagal ko nang inuulat at inobserbahan, marami pa ring bahagi na hindi ko maintindihan. Bakit napaka-espesyal ng Pilipinas? Bakit tinitingnan nila ang mundo sa ibang paraan kaysa sa ibang mga bansa? Bakit sila matatag sa harap ng mga dambuhalang bansa at may pusong tumulong sa mahihina? Naalala ko ang panahon na nag-aaral ako ng teorya ng internasyonal na politika habang naglalakad sa kampus ng Harvard noong bata pa ako. Itinuro ng mga propesor na ang balanse ng kapangyarihan, sistema ng alyansa, at geopolitics ang nagpapasya sa lahat. Sabi nila, ang maliit na bansa ay dapat patuloy na yumuko upang makaligtas sa ilalim ng impluwensya ng malaking bansa. Ngunit nang tingnan ko ang Pilipinas, napagtanto ko na mali ang lahat ng teorya na iyon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na naglalaro ng tugs of war sa pagitan ng Amerika at Tsina. Bagkus, gumawa sila ng sarili nilang landas at naging kinakailangan sa dalawang dambuhalang bansa. Iba ito sa ibang mga bansa sa Asya na kumikilos habang nagbabantay sa ekspresyon ng China. Ang Pilipinas ay nagsalita ng kanilang sariling boses nang hindi nagbabantay sa sinuman. Sa huli, dahil sa kakaibang katangiang ito, kaya nagsimulang magbigay pansin ang buong mundo sa Pilipinas. Nagkaroon ng panahon na inggit sila sa teknolohiya ng Amerika at sa advanced na sistema ng Europa at iba pang developed na bansa, ngunit hindi lang sila nag-inggit at huminto. Bagkus, tumakbo sila ng mas masigasig upang lampasan iyon. Naging nangunguna sila sa BPO, Business Process Outsourcing, sa mundo. Nanguna sa tech startups sa Asya at nakakaakit sa mundo. Habang tinitingnan ko ang skyline ng Maynila sa labas ng bintana, muli kong napagtanto. Ang lakas na taglay ng bansang ito ay hindi simpleng economic power o military power. Ito ay nagmumula sa espiritu na taglay nila ang kanilang espesyal na mindset. Ang pusong iyon na hindi natatakot sa harap ng mga dambuhalang bansa at umaabot ng kamay sa mahihinang bansa ang siyang core
na nagpapabukod tangi sa Pilipinas. Isa lang ang naramdaman ko habang inaayos ko ang mga talaan sa opisina ngayong gabi. Ang Pilipinas ay isang natatanging bansa na hindi maikukumpara sa anumang bansa sa mundo. Naramdaman ko ang paggalang nang makita ko ang imahe ng bansang ito na hindi sumusuko sa harap ng pressure ng gobyerno ng Amerika. Hindi natitinag sa harap ng economic retaliation ng Tsina at buong tapang na humaharap sa mga makasaysayang pagtatalo. Isang bansa na kumikilos para sa lahat, matatag sa harap ng mga dambuhalang bansa at tumutulong sa mahihina. Isang bansa na nagbabahagi ng kanilang teknolohiya at nagsisikap na lumago. Kasama ng iba, ito ang tunay na imahe ng Pilipinas na aking binabantayan. Sa loob ng 30 taon at ngayong gabi, ikukuwento ko sa inyo ang espesyal na kuwentong ito. Ang katotohanan tungkol sa Pilipinas, ang pinakamisteryoso ngunit kasabay nito ay ang pinakadakilang bansa sa mundo. Ito ay noong bago pa lang ako sa Pilipinas. Nakatanggap ako ng isang assignment mula sa New York Times head office. Ito ay tungkol sa pagkukumpara at pagsusuri ng education system ng mga bansa sa Asya. Ngunit noong panahong iyon, wala pa akong alam tungkol sa edukasyon sa Asya. Ngunit, nang una kong bisitahin ang campus ng University of the Philippines, UP, nagsimulang magbago ng lubusan ang aking pananaw. Habang naglalakad sa campus at nakikipag-usap sa mga estudyante, kakaiba ang kislap ng kanilang mga mata. Hindi lang sila nag-uulit ng mga memorized na kaalaman, kundi nagtatanong, nagdedebate, at puno ng sigla upang maghanap ng mga bagong sagot. Nang pumasok ako sa aklatan, sa kabila ng gabi na, maraming estudyante ang nagbabasa, nagde-debate, at nakatuon sa pananaliksik. Ito ay lubos na kahawig ng tanawin na nakita ko sa Harvard. Ngunit ang talagang nakakagulat na katotohanan ay ang sumunod. Nang makita ko ang resulta ng pananaliksik na ang Average Intelligence Quotient, IQ, ng mga Pilipino ay napakataas. Isang bilang na mas mataas kaysa sa world average. Nag-alala ako na baka mali ang estadistika, kaya hinukay ko ang iba't ibang research materials. Ngunit lahat ng materyales ay nagpakita ng parehong resulta. Mas nagulat ako nang bisitahin ko ang mga tutorial centers at review centers sa Maynila. Lampas 9:00 ng gabi, ngunit ang mga lansangan ay puno ng mga estudyante na lumalabas mula sa mga review center. Isang tanawin na hindi makikita sa mga advanced countries sa Amerika o Europa. Ang natuklasan ko rito ay hindi lang ang katotohanan na marami silang nag-aaral. Iba ang paraan ng kanilang pag-aaral. Naaalala ko ang sinabi ng isang review center owner nang makapanayam ko siya. Sabi niya, ang edukasyon sa Pilipinas ay nakatuon sa pagpapalago ng problem-solving skills at cooperation, pakikisama. Nag-alinlangan ako sa una dahil marami pa ring advanced countries sa kanluran na hindi pa rin nakakalabas sa rote learning. Ngunit nang aktwal kong panoorin ang klase, totoo nga. Sa halip na memoryahin ang mga formula, sinubukan ng mga estudyante na maunawaan kung bakit lumabas ang formula na iyon. Sa history class, sinuri nila ang background at epekto ng mga pangyayari sa halip na simpleng memoryahin ang mga petsa. Sa science class, direkta nilang natutunan ang prinsipyo sa pamamagitan ng eksperimento. Ito ay isang education system na hindi ka panipaniwala. Mayroong isa pang nakatagong sekreto. Ang sigasig ng mga Pilipinong magulang sa edukasyon ang puwersa na nagbigay daan sa lahat ng iyon. Ang naramdaman ko nang bisitahin ko ang iba't ibang pamilya at magulat ay ang mga magulang ay handang magsakripisyo ng anuman para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ang imahe ng mga magulang na nagtatrabaho araw at gabi, kahit bilang OFW, Overseas Filipino Workers, upang ihanda ang tuition fee ng kanilang mga anak. May mga kwento na mas gugustuhin nilang magutom kaysa hindi bilhan ng libro ang kanilang mga anak. May kasabihan pa nga na magbenta ng lupa para lang mapag-aral sa kolehiyo. Habang isinusulat ko ang artikulo na ipapadala sa New York Times head office, napagtanto ko ang isang katotohanan. Ang dahilan
kung bakit mabilis na umunlad ang Pilipinas ay dahil sa resultang ito ng edukasyon at sa matatalinong mamamayan. Ang paglago ng BPO industry sa antas na nangunguna sa mundo, ang pagiging nangunguna sa IT industry, at ang pagkakaroon ng maraming global professionals. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa matatalinong Filipino talent. Sinuri ko ang mga marka na nakukuha ng mga Pilipinong estudyante sa International Math Olympiad, Science Contest, at iba't ibang global competitions. Ang isang bansang pulo na may populasyon na higit 100 milyon ay buong tapang na nakikipagkumpetensya sa Tsina na may 1 bilyong populasyon at Amerika na may 300 milyong populasyon at nakakakuha ng mga top ranking. Posible ba talaga ito? Sa simula, nagduda ako sa sarili ko, ngunit hindi nagsinungaling ang datos. Mas nagulat ako nang suriin ko ang tagumpay ng mga Pilipinong international students at researchers sa mga world-class universities tulad ng Harvard, MIT, Stanford at Oxford. Sabi ng mga propesor. Iba ang antas ng mga tanong ng mga Pilipinong estudyante. Tinawagan ko ang propesor na pinag-aralan ko sa Harvard at tinanong, "Kumusta ang mga Pilipinong estudyante ngayon?" Walang pag-aalangan siyang sumagot. Ang mga Pilipinong estudyante ay hindi lamang matalino, kundi ang paraan ng kanilang problem-solving ay malikhain. Doon ko napagtanto. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi likas na yaman o malawak na lupain. Ang matalino at malikhaing mamamayan na ito ang pinakamalaking asset ng Pilipinas. Ang dahilan kung bakit hindi lang nila ginagaya ang teknolohiya ng Amerika, kundi bumubuo ng sariling teknolohiya. At sa halip na makipagkumpetensya sa murang labor, sila ay nakikipagkumpetensya sa high-value industry. Ay narito. Bumalik ako sa hotel room at inayos ang mga nakita ko ngayon sa aking notebook. Ang mga masisigasig na estudyante sa UP campus. Ang mga silid-aralan na may ilaw hanggang hating gabi. Ang mga Pilipinong estudyante na nangunguna sa mga global competitions. Ang mga researchers na nagtatagumpay sa mga elite universities, lahat ay konektado sa isa't isa. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang umunlad dahil lang sa swerte. Sa pamamagitan ng masusing paghahanda at edukasyon, inalagaan nila ang talent na nangunguna sa mundo. At sila ang nanguna sa bansa sa kani-kanilang larangan. Ang Filipino talent na ito ang dahilan kung bakit ang mga kumpanya sa service at tech industry ay nangunguna sa global market. Nakita ko ang skyline ng Maynila sa labas ng bintana. May mga ilaw sa maraming gusali at naisip ko na may nag-aaral at may nagre-research sa loob niyon. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na ang hinaharap ng bansang ito ay maliwanag dahil ang pinakamatalinong lahi sa mundo ay nagsusumikap ng husto habang nag-uulat tungkol sa education system. Natural na lumabas ang isang tanong. Paano nakakuha ang lahat ng tao sa bansang ito ng ganito kataas na antas ng edukasyon? Kaya, nagpasya akong suriin ng mas malalim ang literacy at kasaysayan ng Pilipinas. Naramdaman ko na kung maiintindihan ko ang language system ng Pilipinas, malulutas din ang sekreto ng edukasyon. Bumisita ako sa isang museo at nakinig sa paliwanag ng curator. Ang komplikadong sistema kung saan ginagamit ang Tagalog, Filipino at English ng sabay-sabay. Sa simula, inakala ko na ito ay isang komplikadong sistema lamang. Ngunit sa sandaling narinig ko ang paliwanag ng curator, nagbago ng lubusan ang aking pananaw. Sabi niya, ang language system ng Pilipinas ay napaka-epektibo at mayaman sa pagpapahayag dahil sa kakayahan nilang magpalit wika, code switch, at gamitin ang Ingles bilang global language. Dahil sa kakaibang sistema ng bilingualism na ito, ipinagmamalaki ng Pilipinas ang literacy rate na walang katulad sa mundo. Muli akong nagulat nang makita ko ang statistical data. Kahit noong panahon ng digmaan o kaguluhan, ang literacy rate ng Pilipinas ay nakakagulat na mataas. Halos lahat ng mamamayan ay marunong bumasa at sumulat. Ito ay isang miracle kung titingnan sa global scale. Kumusta naman ang ibang mga bansa?
Kahit ang mga bansang tinatawag na developed ay may tiyak na bilang ng mga taong hindi marunong bumasa. Ngunit ang Pilipinas ay isang bansa na halos 100% ng mamamayan ay marunong bumasa at sumulat. Ito ang hidden strength ng Pilipinas. Dahil may wika na madaling matutunan at may kakayahang magbahagi ng malalim na kaalaman sa pamamagitan ng Ingles at mga lokal na wika, ang lahat ng mamamayan ay nakapagbahagi ng kaalaman. Naghahanap ako ng comparison data. Nagduda ako sa sarili ko nang malaman ko na ang literacy rate ng ilang developed countries ay mas mababa kaysa sa inaasahan. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Mula sa mga lola na 70 gulang hanggang sa mga elementary student, lahat ay nagpapalitan ng mensahe sa smartphone. Nang bisitahin ko ang isang baryo sa probinsya, nakita ko ang matatanda na gumagamit ng tablet at nakikipag-chat ng masigla. Ito ang kapangyarihan ng edukasyon, ngunit hindi sapat ang wika lang upang magpaliwanag. Kahit may magandang wika, wala itong kabuluhan kung walang pagkakataong matuto. Kaya nagsimula akong mag-imbestiga tungkol sa passion ng Pilipinas para sa edukasyon. Ang dedikasyon ng mga magulang na hindi sumusuko sa edukasyon ng kanilang mga anak kahit noong mahirap na panahon. May mga naitala na kwento na mas gugustuhin nilang magutom kaysa hindi bilhan ng libro ang kanilang mga anak. May mga salita pa nga na ibenta ang lahat para lang makapag-aral sa kolehiyo. Maaaring nagtataka ang mga tao sa kanluran sa ganitong passion ng Pilipinas sa edukasyon. Ngunit kung titingnan ang resulta, malalaman mo kung sino ang tama. Ang ibang mga bansa ay hindi nagawang iangat ang antas ng kanilang buong populasyon sa ganitong bilis. Bumalik ako sa hotel room at inayos ang mga nakita ko ngayon. Ang scientific language system, halos 100% literacy rate, dedikasyon ng mga magulang lahat, ay konektado. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na ang Pilipinas ay mabilis na umunlad dahil sa mga educated na mamamayan. Ngayon, ang Pilipinas ay lumago bilang isang research-focused country na naglalabas ng mga global award-winning professionals taon-taon. Ang digital literacy ng buong bansa ay nasa world-class level. Ang binhi na itinanim noon ay namulaklak sa ika-20 siglo. Ngunit may isang kwento na hindi pwedeng kalimutan upang maunawaan ang Pilipinas. Ito ay tungkol sa kamangha-manghang pagkakaisa na taglay ng mga tao sa bansang ito. Mayroong isang makasaysayang pangyayari. Naaalala mo ba? Kapag dumating ang isang malaking sakuna o pambansang krisis, naaalala ko pa ang panahong iyon nang malinaw. Habang ako ay naninirahan sa Pilipinas, isang malaking natural disaster ang tumama sa bansa. Isang sitwasyon na dapat sana ay maging magulo ang bayan. Ngunit ang nasaksihan ko ay isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Sa mga evacuation centers, ang mga tao ay tahimik na pumipila. May mga pila na may haba na daan-daang metro, ngunit walang sinuman ang sumisingit at nagmamalasakit sa isa't isa. Walang gulo at walang pagnanakaw. Kahit na sila ay nasa mahirap na sitwasyon, nagbabahagi sila ng kanilang relief goods at nagbibigay ng kumot. Nakaramdam ako ng pagkabigla at pagdududa ng sabay-sabay. Ito ay isang tanawin na hindi maunawaan bilang isang Amerikano. Posible ba na unahin ang kaayusan ng komunidad kaysa sa personal na kaligtasan sa matinding sitwasyon? At hindi ko mapaniwalaan na kumilos sila ng voluntaryo at hindi pinilit ng sinuman. May mga bata na nagdadala ng kanilang alkansya at inilalagay sa donation box. Nagpadala ang mga kumpanya ng relief supplies nang hindi iniisip ang kita. Habang tinitingnan ko ang ekspresyon ng mga taong nakapila, naramdaman ko na mayroon akong nasasaksihan na espesyal. Ang kanilang mga mata ay hindi nagpapakita ng kawalan ng pag-asa, kundi isang matibay na kagustuhan na magkakasamang malampasan ito. Lumapit ako sa isang matanda at maingat na nagtanong, "Bakit kayo kalmado?" Tahimik siyang sumagot, "Normal lang ito dahil lahat tayo ay nahihirapan. Ito ang puso ng Pilipino." Bayanihan. Doon ko unang nalaman ang bayanihan. Bumalik ako sa hotel at nagsimulang maghanap ng historical data.
Gusto kong malaman kung paano tumugon ang ibang mga bansa sa katulad na krisis. Naghanap ako ng mga halimbawa ng ilang bansa, at ito ay kabaligtaran ng lubusan. May mga naitala na pagnanakaw at kaguluhan. Ang hindi kailanman mangyayari sa capitalist country ay nangyayari sa Pilipinas. Ang prinsipyo ay unahin ang personal na interes, ngunit inuna ng mga Pilipino ang interes ng pangkalahatan kaysa sa personal na interes. Ito ay isang nakakagulat na penomena na kailangang isulat muli ang aklat-aralin. Ang hula ng mga eksperto ay pesimista. Karamihan, sa pagsusuri ay aabutin ng matagal bago makabawi. Ngunit binaligtad ng resulta, ang lahat ng hula, ang mga kalsada ay naayos, ang mga tulay ay konektado, at bumalik ang normal na buhay sa kamangha-manghang bilis. Ang mas nagpagaan ng loob ko ay hindi ang mga numero. Ito ay ang kolektibong kalooban at hindi matitinag na pananampalataya na ipinakita ng mga Pilipino sa proseso. Ang pusong iyon na hindi sila nagtuturuan sa harap ng krisis, bagkus ay nagkaisa upang malampasan ito. Nagsimulang magulat ang mga foreign correspondents tungkol sa kuwento ng Pilipinas. Inilarawan nila ito bilang isang nakakagulat na tanawin na hindi pa nakikita sa mundo. Dagsa ang mga artikulo na nagsasabing matuto tayo mula sa Pilipinas. At nagsimulang mag-aral ng Philippine case ang mga gobyerno ng iba't ibang bansa. Hanggang ngayon, nananatili itong isang misteryo para sa akin. Ano ang nagpakilos sa mga Pilipino sa ganoong paraan? Hindi ito maipaliwanag ng teorya na pinag-aralan ko sa Harvard. Ang isang rational economic actor ay dapat na sinubukan na protektahan ang kanyang mga asset. Umupo ako sa harap ng mesa at kinuha muli ang mga larawan noong panahong iyon. Ang imahe ng mga taong tahimik na pumipila at ang mga volunteer na naglilinis ng mga guho. Sa tuwing tinitingnan ko ang larawang ito, nakakaramdam ako ng kilabot. Hindi lang ito recovery. Ito ay isang pangyayari na nagpakita ng hidden strength na taglay ng isang lahi. Ang mga tao na nagsisikap para sa komunidad sa mahirap na panahon. Ang espiritu na masayang nagsasakripisyo ng personal at magkakasamang malampasan ang krisis. Ito ang pinakamalaking sandata ng Pilipinas. Ang karanasang ito ay naging stepping stone upang lalong maging malakas ang lipunang Pilipino. Naging puwersa ito na lalong nagpatibay sa kanila sa gitna ng krisis at naging world economic power ngayon. Mayroong kakaibang mental strength ang mga Pilipino na mas nagliliwanag sa gitna ng hirap. Inayos ko ang aking mga iniisip ngayon sa aking notebook. Kaayusan, voluntaryong paglahok, pagkakaisa, pagkakaiba sa ibang bansa, lahat ay konektado sa isa't isa. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na kailangan mong malaman ang espiritong ito upang maunawaan ang bansang Pilipinas. Dahil ito ang perpektong ebidensya na nagpapakita ng nakatagong lakas ng mga Pilipino. Lampas sa 2000s, may isa pang bagong hangin ng pagbabago na nagsimulang umihip sa Pilipinas. Inasikaso ko ang pag-uulat tungkol sa IT Venture Complex sa Maynila. Dumating ang request mula sa New York Times head office na magsulat ng artikulo tungkol sa digital revolution sa Asia, kaya natural akong nagpunta sa Pilipinas. Habang naglalakad sa mga lansangan, naaalala ko ang ilang action patterns ng mga Pilipino. Pagpapabuti, improvement, at bilis, at katiyakan. Sa simula, inakala ko na ang mga Pilipino ay maingat at mabagal. Ngunit nang makita ko mismo ang eksena sa Maynila, nagsimulang magbago ng lubusan ang aking pananaw. Nang pumasok ako sa isang malaking exhibition hall, ang tanawin na nakita ko ay isang nakakagulat na katotohanan. Ang communication infrastructure na may world-class speed ay nailatag na sa buong bansa. Ang katotohanan na nalaman ko habang nakikipag-usap sa mga engineer ay mas nakakagulat pa. Hindi ito ginawa kamakailan, kundi resulta na ito ng sistematikong paghahanda sa loob ng maraming taon. Kahit na naglalatag din ng internet ang Amerika, hindi ito maihahambing sa Pilipinas sa stability at penetration rate. Ang mga advanced countries sa Europa ay katulad din,
Ngunit ang Pilipinas ay nangunguna na sa isang antas na hindi maikukumpara. Ang high-speed internet ay konektado sa mga probinsya, pati na rin sa mga lungsod. Napagtanto ko, ang pag-iingat ng mga Pilipino ay hindi kabagalan, kundi perpektong paghahanda. At kapag nagsimula na silang kumilos, mayroon silang kakayahan na abutin ang kanilang layunin sa nakakatakot na bilis. Alam ng mga Pilipino kung saan pupunta ang mundo at tumatakbo sila patungo doon ng pinakaepektibo. Ang parehong pattern ay nakita rin nang suriin ko ang service industry at tech industry. Ang oras na kinuha para ang Pilipinas, na isang latecomer, ay umabot sa world number 1, ay isang bilis na hindi maiisip ng ibang mga bansa. Ang Pilipinas din ang isa sa mga unang bansa na nagsimula at nagpatakbo ng world-class rapid transit systems, MRT, LRT, na may mataas na standard. Ngunit may isa pang nakatagong sekreto. Ang katotohanan na ang mga Pilipino ay hindi lang nagsisikap sa trabaho, kundi nagsasaya rin ng lubusan. Pagkatapos ng trabaho, nagtitipon sila sa mga watering holes, inuman, at nag-uusap ng masigla sa kanilang mga kasamahan upang alisin ang stress. Hardworking at playful, masisipag at masayahin. Ang kabuuang dami ng enerhiya ay isang antas na hindi lubos na maunawaan ng mga Amerikano o Europeo. Isang gabi, nang inimbitahan ako sa isang inuman sa Maynila, mas naintindihan ko ang sikretong iyon. Ang mga Filipino employees ay nagtatrabaho ng mas masigasig kaysa sinuman sa umaga at sa gabi, nagbabago sila sa isang ganap na ibang tao. Sa inuman, inilabas nila ang lahat ng stress sa trabaho at nagsasaya ng totoo. Nang makita ko sila muli sa oras ng pasok kinabukasan, nagulat ako. Kahit na uminom sila ng ganoon kagabi, sila ay back to work ng mas maaga kaysa sinuman sa umaga. Ito ang espesyal na kakayahan ng mga Pilipino. Perfect switch, work is work at play is play. Naalala ko ang biro ng isang tao. Sabi niya, kahit ang masisipag na Hudyo ay parang tamad kung ikukumpara sa mga Pilipino. Sa simula, inakala ko na exaggeration lang iyon, ngunit nang manirahan ako sa Pilipinas, hindi ito exaggeration. Ang enerhiya ng mga Pilipino ay sumasalamin sa imposible. Ito ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay umiiral bilang sentro ng Asya ngayon. Nagtayo sila ng world-class infrastructure, nangunguna sa mundo sa BPO at tech, at naging cultural powerhouse sa creative content at global talent. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang kasipagan at sigla. Ang mas nakakagulat pa ay ang masusing paghahanda ng mga Pilipino sa pagsubok ng mga bagong bagay. Nakita ko ng maraming beses ang imahe ng kanilang walang takot sa pagkabigo, ngunit hindi padalos-dalos, bagkus ay kalkulado ang pagsubok. May mga startup companies na lumalabas. At ang mga kabataan ay patuloy na sumusubok ng mga bagong bagay. Nakaramdam ako ng katulad na pakiramdam noong nag-ulat ako tungkol sa Silicon Valley sa Amerika. Hindi. Sa ilang aspeto, ito ay may mas malalim na kahulugan, ang malagkit na enerhiya na bumabangon muli pagkatapos matumba at tumakbo muli pagkatapos madapa ay nararamdaman sa lahat ng dako sa Maynila. Bumalik ako sa hotel room at inayos ang mga nakita ko ngayon. World-class infrastructure. World number 1 na nakamit sa pinakamaikling panahon. Full power sa trabaho at full power sa laro. Lahat ay nabuo sa isang perpektong larawan. Napagtanto ko, ang pag-iingat ng Pilipinas ay hindi simple, kundi isang estratehiya. Ang mga Pilipino ay may kakayahan na maunawaan ng mas malalim kaysa sinuman kung saan pupunta ang mundo at makarating doon ng pinakatiyak. At sa proseso, nagsisikap silang panatilihin ang balanse sa pagitan ng trabaho at buhay na lumilikha ng sustainable growth. Ang tila kontradiksyon ay talagang perpektong balanse. Maingat ngunit mabilis, emosyonal ngunit estratehiko, individualista ngunit nagkakaisa sa krisis. Ang natatanging katangiang iyon ang nagpagawa sa Pilipinas
na pinaka-dynamic na bansa sa mundo. Tiningnan ko ang skyline ng Maynila sa labas ng bintana. Ang mga gusali na nakatayo ng matibay at ang mga taong hindi tumitigil sa paggalaw. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na hinding-hindi titigil ang bansang ito. Kung magpapatuloy ang espesyal na enerhiya na taglay ng Pilipinas, marami pang nakakagulat na bagay ang mangyayari sa mundo. Isinulat ko ang isang linya sa huling pahina ng aking notebook. Ang hidden strength ng Pilipinas ay isang competitive edge na hindi kayang gayahin ng sinuman. Sa loob ng 30 taon bilang foreign correspondent, marami akong naiulat na eksena. Nakita ko ng maraming beses ang mga pagpupulong ng mga pinuno ng iba't ibang bansa at maraming makasaysayang sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang iba. Nang pumunta ako upang mag-ulat tungkol sa International Summit na ginanap sa Cebu, ang paligid ng conference venue ay puno ng mga mamamahayag mula sa buong mundo. Ang balita na bibisita ang Pangulo ng Amerika ay nagtipon sa lahat ng media. Nasa site ako bilang New York Times correspondent. Habang nakikipag-usap sa aking mga kasamahan sa outside reporting area, karamihan ay hula na ang ekonomiya at isyu ng kalakalan ang magiging pangunahing agenda. Sabi nila, ang taripa negotiation at investment issues ang magiging pangunahing discussion topic. Ngunit kaagad matapos ang USPH meeting, nagsimulang magbago ng lubusan ang kapaligiran. Isang reporter na nasa tabi ko, ang mabilis na nagbukas ng kanyang laptop at nagpakita ng shocked expression. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari, ipinakita niya ang screen at nagpakita ng disbelief. Isang breaking news ang lumabas sa mga pangunahing international media. Ang nilalaman ay ang Pangulo ng Amerika ay nag-post sa kanyang social media isang announcement na sinusuportahan ang pag-aari ng Pilipinas ng nuclear-powered submarine SSN. Nanlamig ako sa aking kinatatayuan. Naisip ko kung totoo ba talaga ito. Pag-aproba sa nuclear submarine? Maaari mo ba itong paniwalaan? Nakita ko ang mukha ng reporter mula sa kalapit na bansa na namula. Mabilis siyang tumawag sa kanyang head office at humingi ng kumpirmasyon sa nagmamadaling boses. Nagsimulang maging komplikado ang aking isip. Paano biglang nagkaroon ng pag-aproba ng ganoon kung kailangan pa ng revision sa nuclear agreement? Ito ay isang bagay na sinubukan ng mga nakaraang administrasyon, ngunit nabigo lahat. Ito ay isang teritoryo na hindi kailanman papayagan ng Amerika dahil may posibilidad itong humantong sa nuclear weapons development. Binuksan ko ang aking reporting notebook at mabilis na nagsimulang magtala. May karagdagang impormasyon na ang Pangulo ng Pilipinas ay humiling sa meeting noong nakaraang araw na magbigay ng fuel supply para sa nuclear submarine. Ito ay isang makasaysayang sandali kung saan nagtipon ang mga pinuno ng mundo sa harap ng magandang tanawin ng Cebu. Ngunit ang pinakamalaking balita ay iba. Akala namin ang economic meeting ang main agenda. Ngunit ang tunay na mahalagang desisyon ay ang pag-aproba sa nuclear submarine. Nag-post pa ang Pangulo ng Amerika. Ang Pilipinas ay magtatayo ng submarine sa pakikipagtulungan sa mga shipyard ng Amerika at ang shipbuilding industry ng Amerika ay magbabalik sa kanyang dating kintab. Ang pangalan na Magma Project ay binanggit. Ito ay nangangahulugang gawing dakila muli ang alyansa ng USPH. Ito ay isang signal na ganap na susuportahan ng Amerika ang proyekto na pinamumunuan ng Filipino technology. Ang nilalaman ng trade negotiation ay inihayag din. Ang Pilipinas ay nakakuha ng kasunduan sa paborableng kondisyon. Ito ay ganap na iba sa mga negotiation na ginawa ng ibang allied countries sa Amerika noong nakaraan. Nang naghanap ako ng mga data, may isang bansa na namuhunan ng malaking halaga. Ngunit ang Amerika ang magpapasya kung saan gagamitin ang pondo isang nakakahiyang kondisyon, isang kakaibang kontrata kung saan namumuhunan sila, ngunit ang Amerika ang nakikinabang. Sa kabilang banda, ang karamihan ng investment ng Pilipinas ay isang istruktura kung saan Filipino companies ang nangunguna, ang Filipino technology ang may hawak ng lead, at may safety device pa na maaaring bawiin kung may problema.
Naintindihan ko ang nagmamadaling ekspresyon ng mga reporter mula sa kalapit na bansa, ang hindi nila nakamit kahit na nagbigay sila ng malaking halaga, ay natapos ng Pilipinas sa mas paborableng kondisyon at nakakuha pa ng nuclear submarine. Ito ay imposible para sa kanila. Inihayag ng gobyerno ng Amerika sa pamamagitan ng fact sheet na may malaking cooperation contract din sa energy sector. Bumalik ako sa hotel room at sinubukan kong ayusin ang shock ngayon. Ngunit komplikado ang aking isip. Ang nuclear submarine ay isang espesyal na regalo na ibinibigay lamang ng Amerika sa pinakamahusay na mga alyado. Bakit bigla itong ibinigay sa Pilipinas? Nag-isip ako ng malalim. Nagkaroon ako ng kumpiyansa na hindi lang ito simpleng economic cooperation. Ito ay isang malinaw na signal na pinili ng Amerika ang Pilipinas bilang pinakamataas na strategic partner sa rehiyon ng Asia-Pacific. Inayos ko ang aking kumpiyansa ngayon sa aking notebook. Cebu Summit, SSN approval, paborableng trade negotiation, pagkakaiba sa ibang bansa, Magma Project lahat ay konektado sa isa't isa. Ito ang unang pagkakataon sa 30 taon ko bilang correspondent na nakakita ako ng ganitong sandali. Nakita ko ang night sky ng Cebu sa labas ng bintana. Isang bagong kasaysayan ang isinulat sa isang lugar na may mahabang kasaysayan. Ang Pilipinas ay hindi na lang economic power. Naging core partner ito na pinili ng Amerika at umakyat sa isang posisyon na hindi kayang balewalain ng sinuman. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapagpasyahan kung ito ba ay panaginip o katotohanan. Gusto kong kurutin ang braso ng aking kasamahan sa tabi ko. Hindi ko talaga inakala na mabubuhay muli ang Pilipinas ng ganito. Kung ikukumpara sa unang dumating ako sa bansang ito, at 30 taon na ang nakalipas, ito ay isang ganap na ibang bansa. Ilang araw ang lumipas mula ng nakakagulat na announcement sa Cebu. Ako ay nalilito pa rin. Hindi ko maintindihan kung paano na-upload sa online ang design at plano ng submarine sa loob ng 24 oras. Kaya, kinontak ko ang ilang defense industry experts. At ang isa sa kanila ay nag-alok na magkita sa isang tradisyonal na coffee shop sa Malate. Nang pumasok ako sa coffee shop, isang lalaki na mukhang late 30s ang nagtaas ng kamay at binati ako. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ramon at nagtatrabaho sa Philippine Defense Research Institute, PDRIs, at espesyalista siya sa submarine field. May kakaibang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Nagsimula kaming mag-usap habang umiinom ng kape. Hindi ko mapigilan ang curiosity ko. Tinanong ko kung paano na-publicize ang design sa loob ng 24 oras pagkatapos ng announcement. Tumawa si Ramon at nagtanong, "Alam mo ba kung ano ang katangian ng Pilipino?" Sumagot ako. Maingat na personalidad at kamangha-manghang paghahanda. Dahan-dahan siyang nagpaliwanag. Tinanong niya kung alam ko kung ano ang ibig sabihin kung i-anunsyo ng gobyerno ng Pilipinas na pinag-aaralan nila ang isang bagay. Umiling ako. Pagkatapos, ngumiti siya ng may kahulugan at sinabi, "Nangangahulugan ito na napaunlad na ito 15 taon na ang nakalipas. Ang mas nakakagulat na kwento ay sumunod." Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin kung i-anunsyo ng gobyerno na kasalukuyan nilang ina-develop. Ang ibig sabihin daw ay tapos na ang development, na-test na, at nakaimbak na ng maayos sa isang underground bunker. Nawalan ako ng salita. Nagtanong ako kung totoo ba iyon. Nagbigay si Ramon ng mga nakaraang halimbawa. Kinuha niya ang kuwento ng space development. Sabi niya, nang matagumpay na bumalik ang satellite Diwata, 1 o Maya, 1 sa orbit, maraming tao ang nagsabing swerte iyon. Ngunit iyon daw ay resulta ng hindi mabilang na simulation at paghahanda. Kinuha niya ang kanyang laptop at ipinakita ang data. Kinuha niya ang kwento ng bagong submarine na kasalukuyan nilang ginagawa. Sabi niya, ang sukat nito ay eksaktong kapareho ng nuclear submarine. Ipinaliwanag niya na parang dinisenyo ito, na parang may naka-whisper na sa kanila na nakasakay sa time machine. Kinilabutan ako. Kung gayon, naghahanda na ang Pilipinas bago pa lumabas ang SSN approval.
Tumawa si Ramon at sumagot. Hindi lang naghahanda. Pagkatapos, nag-alok siya. Ipakita ko sa iyo ang Research Institute ng direkta. Pagkatapos ng ilang araw, binisita ko ang isang Defense Research Institute sa kanyang paggabay. Ang tanawin na nakita ko sa research lab, pagkatapos ng security procedures ay lumampas sa aking imahinasyon. Ang computer screen ay puno ng mga design ng submarine na ginawa ng isang Filipino heavy industry manufacturer. Ipinaliwanag ni Ramon. Tapos na ang lahat ng simulation, sabi niya. Tapos na rin ang construction simulation. Ginamit niya ang ekspresyon na, parang kailangan na lang ikabit ang isang tornilyo, at tapos na. Hindi ako makapaniwala. Ganoon kamasusi ang paghahanda nila. Nang lumipat sa susunod na screen, lumabas ang teknolohiya ng small-scale nuclear reactor. Perpekto na itong napaunlad. Sabi niya, handa na ang engine. Ang huling piraso ng puzzle ay ang fuel lang. At iyon daw ang iniaapruba ng Pangulo ng Amerika. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko na konektado ang lahat. Hindi aksidente na nakakuha ng SSN approval ang Pilipinas. Sila ay masusing naghahanda sa loob ng ilang dekada at nakakuha ng approval sa perpektong timing. Ito ay estratehiya. Ito ay resulta ng masusing pagpaplano. Tumawa si Ramon at sinabi, alam mo ba kung ano ang tawag sa amin? Sabi niya, ang ultimate craftsman sa mundo. Sabi niya, tahimik nilang inihahanda ang lahat ng sangkap at inilalabas ang pinakamahusay na ulam sa sandaling dumating ang bisita. Inilarawan niya ito bilang itinatago ang kuko sa halip na boy who cried wolf. Naintindihan ko. Ang Pilipinas ay tahimik na naghahanda at naghihintay ng tamang panahon. Habang minamaliit ng mundo ang Pilipinas, tahimik silang nagde-develop ng teknolohiya at nagbubuo ng infrastruktura. At nang dumating ang perpektong sandali, inilabas nila ang lahat ng baraha. Bumalik ako sa coffee shop. At habang umiinom ng huling kape, nagtanong ako, ano ang susunod? Ngumiti si Ramon ng may kahulugan at sinabi, kailangan ng fuel upang magkaroon ng SSN at kailangan ng reprocessing technology upang gumawa ng fuel. At nagbigay siya ng isang nakakatawang halimbawa. Sabi niya, ano ang mangyayari kung naglalakad ka sa library at nagkabanggaan kayo? Nahulog ang libro, pinulot, nagkadikit ang kamay, nahihiya kayong uminom ng kape, naging maganda ang atmosphere, uminom din ng alak, ngunit saktong umuulan at wala na ang bus sa gabi? Sabi niya, ganoon kadramatiko ang pagsulat ng kasaysayan minsan. Eksaktong alam ko kung ano ang sinasabi niya. Ang ibig sabihin ay ang agwat mula sa peaceful use hanggang sa defense capability enhancement ay halos isang hakbang lang. Bumalik ako sa hotel room at inayos ang lahat ng nakita ko ngayon. SSN design na inilabas sa 24 oras. Paghahanda na 15 taon na ang nakalipas. Teknolohiya na parang time machine, paghahanda sa underground bunker, hidden claw lahat ay nabuo sa isang perpektong larawan. Napagtanto ko, ang tunay na sandata ng Pilipinas ay hindi advanced technology, kundi ang paghahanda na ito, ang kakayahan na masusing magplano, tahimik na magpatupad, at maghintay ng perpektong timing. Ganoon din noong krisis 30 taon na ang nakalipas, at ganito rin ang SSN approval ngayon. Nakita ko ang night sky ng Cebu sa labas ng bintana. Ang DNA na iyon ay nagpapatuloy hanggang ngayon at lumilikha sa modernong Pilipinas. Isinulat ko ang isang linya sa huling pahina ng notebook. Huwag na huwag mong minaliitin ang Pilipinas. Malamang na naghahanda na sila para sa susunod na 10 taon. Ilang araw ang lumipas, nasa VIP lounge ako ng Ninoy Aquino International Airport. Naya. Ito ay para sa coverage ng pag-uwi ng Pangulo ng Amerika. Ang airport ay masikip sa mga security personnel at reporters, at nagtipon ang world media. Nang lumabas ang Pangulo ng Amerika, mukhang masaya ang kanyang ekspresyon. Habang kumakaway sa mga reporters, sinabi niya na ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang partner. Ginamit din niya ang ekspresyon na ang Magma Project
at SSN approval ay isang win-win. Ang ekspresyon ng mga reporters mula sa kalapit na bansa na nasa tabi ko ay komplikado. Narinig ko ang bulong ng isang reporter. Sabi niya, "Kami ay namuhunan ng malaking halaga, ngunit wala kaming nakamit. Ngunit dinala ng Pilipinas ang lahat." Lumabas pa ang salitang betrayal. Habang pinapanood ko ang pag-alis ng eroplano, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Ang pagbabago ng Pilipinas na nakita ko sa loob ng 30 taon ko bilang correspondent ay bumalik sa aking isip. Bumalik ako sa Maynila at muling nakipagkita kay Ramon. May huling curiosity ako. Tinanong ko kung bakit pinili ng Amerika ang Pilipinas at hindi ibang bansa. Malinaw siyang sumagot. Sabi niya, dahil ang hukbong pandagat ng Amerika ay medyo kulang na. Ang shipbuilding industry ng Amerika ay bumababa at ang shipbuilding industry ng Tsina ay sobra na. May nakakagulat na katotohanan na ang lahat ng barko na ginawa ng Amerika mula noong World War II ay mas mababa kaysa sa dami na ginawa ng Tsina sa isang taon lang, sabi niya. Ang Pilipinas ang counterpart ng Tsina. Ang Philippine Coast Guard at Navy ay world-class, at ang submarine operating capability ay top-level. Kailangan ng Amerika ng shield, at pinili nila ang Pilipinas. Inilarawan niya ito na parang nagsilbi ang ibang bansa sa loob ng ilang dekada, ngunit ibang babae pala ang pinakasalan sa huli. Mula sa pananaw ng Tsina, ang SSN ng Pilipinas ay nagbabantay sa kanila. Nagtanong ako, ano ang susunod? Ngumiti si Ramon ng may kahulugan. Sabi niya, mula SSN hanggang reprocessing. At curious ka ba kung ano ang susunod? At kinuha niya muli ang halimbawang iyon. Sabi niya, ang kasaysayan ay nakasulat ng dramatiko na parang umuulan at wala na ang bus sa gabing iyon. Alam ko kung ano ang sinasabi niya. Ang lakas ng Pilipinas ay 1,000 hakbang ang layo. Ngunit palapit na sila. Sa 900 metro. 100 metro na lang ang natitira. Pagkatapos naming maghiwalay, mag-isa akong naglakad sa tabi ng Manila Bay. Ang night air ay sariwa. Tumingin ako sa dagat at binalikan ang 30 taon. Naalala ko ang economic crisis noon. Ito ay isang pagkakaisa na hindi pa nakita sa mundo. Naisip ko na handa na rin ang Pilipinas noon. Ang lahat ay isang pattern. Pagkakaisa at paghahanda sa pagtagumpay sa krisis, kasipagan at katiyakan sa teknolohiya, at ang SSN approval na ito ay ang koleksyon ng lahat na pagtanto ko. Ang tila kontradiksyon ay hindi kontradiksyon kundi balanse. Maingat ngunit handa, emosyonal ngunit estratehiko, individualista ngunit nagkakaisa sa krisis. Ang natatanging katangian na iyon. Ano ang susunod na layunin ng Pilipinas? Space ba? O isa pang himala? Ang bansang ito ay isang bansa na ginagawang posible ang imposible. Dumating na ang panahon na matuto ang mundo mula sa Pilipinas. Hindi ko pa rin mapagpasyahan kung ito ba ay panaginip o katotohanan. Gusto kong kurutin ang braso ng aking kaibigan sa tabi ko. Umaasa ako na ang puso ng pabago-bagong pinuno ay hindi magbabago. At ang unang SSN ng Pilipinas ay magpapatuloy ng ligtas. Ang susunod na kasaysayan ng Pilipinas ay nakasulat ng dramatiko. Tulad ng gabing umuulan at wala na ang bus. Ang pagdating ko sa Maynila, 10 taon na ang nakalipas, ay ang pinakamalaking swerte sa aking buhay. Nasaksihan ko ang proseso ng pagbangon at muling pagiging dambuhalang bansa. Ang isang bansa na inakala ng lahat na tapos na, ay unti-unting lumago at nakagawa ng nakakasilaw na pag-unlad na walang makahula. Ang mga kalapit na bansa ay nagpapalipas din ng mahabang gabi nang hindi makatulog. Ang Pilipinas ngayon ay nakatayo bilang pinakamalakas na bansa sa Silangang Asya. Umakyat ito sa isang posisyon na walang makakabalewala. Nakatanggap ako ng inspirasyon mula sa Filipino spirit na buhay ang kaluluwa. Bagamat mayroong mahihirap na panahon, umaasa ako na maramdaman mo ang pagmamalaki bilang isang Pilipino sa panonood ng videong ito. Nagsisimula pa lang ang Pilipinas. Marami pang nakakagulat na bagay ang naghihintay.
Pilipinas laban! Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Paalam sa inyong lahat. Ano ang tingin ninyo sa kuwento ngayon? Misteryoso? Hindi ba? Ang mga kuwento na hindi pa natin alam ay nakatagong ganito sa mundo, ang imahe ng bansang iyon na hindi natatakot sa gitna ng mga dambuhalang bansa, bagkus ay naglalakad sa sarili nitong landas, ay nakakabilib muli. Ito ay nagpapaisip sa atin na hindi lang dahil sa swerte. Maaaring mayroong nagsabi na walang hiya iyon, ngunit sa huli, ang walang hiya na iyon pala ang naging lakas na nagpabago sa mundo. Kaya, sa pakikinig sa kwentong ito, nararamdaman ko na baka dapat tayong magkaroon ng mas malaking kumpiyansa. Walang perpektong sagot sa mundong ito. Ngunit nakakagulat na ang espiritu ng isang bansa ay kayang magpabago ng katotohanan ng ganito. Talagang curious ako kung saan papupunta ang bansang ito. Ano ang tingin ninyo? Iwanan ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at ibahagi ang nakaka-inspirang kwentong ito sa mga kaibigan mo at makipag-usap sa kanila. Sa huli, mag-subscribe sa channel na ito. Ang like at notification setting ay malaking lakas para sa paggawa ng video. Ito ay ang inspiring story na nagbibigay ng sinseridad sa inyo, ng may inspirasyon. Magkaroon ng masayang araw ngayon.